Hello kasangga. Kung ngayon lang tayo nagkita kasangga, ako nga pala si Jumil. Isa akong machinist dito sa Sydney. Tayo nga panggabi ngayong kasangga. Ba't ko to sinishare kayo sa'yo kasangga? Kasi naniniwala ako kasangga na dito sa ibang bansa meron tayong kalaban dito kasangga. At yun yung ating kahirapan ng ating sitwasyon. Hindi lahat ay nagpala, hindi lahat ay may maayos na sitwasyon dito sa ibang bansa. Kaya pinaniniwala akong kasangga na ang pagninegosyo dito sa ibang bansa, ang ating sagot para masolusyonan yung ating sitwasyon ng kahirapan natin dito, no? Kaya kung naniniwala ka doon kasangga, mag-join ka sa ating KAUPE. Yun ay sa ating Facebook group. Hanapin mo lang Kasangga Ako United Pinoy Entrepreneurs. Dahil alam ko kasangga na isa kang entrepreneur dahil sa pagpunta mo pa lang dito sa ibang bansa, ay isa ka na kaagad sa sumusolusyon ng mga problemang nakita mo sa buhay mo, no? At kasangga, kung hindi ka pa nakaka-follow sa ating Jumil Ignacio Official, follow ka na kasangga dahil marami pa tayong i-vlog in the future. 365 lahat to na ating i-vlog. Doon sa pinaka 365, doon ko i-announce ang ating ultimate na dahil lang bakit natin to ginagawa. Kaya follow ka na kasangga para updated ka din sa ating mga future vlogs pa na i-upload, no? Yun na kasangga, ano na natin ngayon, day 27 ng ating Kasangga Vlog Challenge. At ngayong araw nga ay tayo ay panggabi, kaya antok na rin ako. Hirap magpanggabi dahil nakakaantok talaga. Yun yung ating struggle. Sa kasangga, samahan mo ako ngayong araw kasangga sa ating Kasangga Vlog Challenge at marami tayong gagawin ngayong activity na naman, no? At simulan natin ngayon sa kauwi ko lang dito sa bahay at mag-aano na tayo. Breakfast muna bago tulog, no? At mamaya kung anong gagawin naman natin pagkagising. Sana maayos ang aking tulog. Kahapon medyo bitin ako sa tulog eh. Sa kasangga, sa loob tayo magkwentuhan kasangga. May kikwento ako sa inyo mamaya. Punta na tayo sa loob at may kikwento ako mamaya-maya. Kasangga, magkape muna tayo kasangga. Dahil kailangan nating mainit. Malamig kasi ngayong umaga eh. Tataglamig na kaya magkape tayo. Lagyan lang natin ng dalawang kutsaritang kape. Dalawang kutsaritang nilagay kong kape dito. Wala nang asukal kasi hindi tayo nag-asukal eh. Lagay na kagad tayo ng tubig. Ganyan lang siya. Wala nang asukal kasi tagal na akong hindi nag-asukal kasangga. Ganun lang sa kape. Ganun lang ginagawa ko. Initin natin itong natira kong pita bread kagabi. Natira ko. Hindi ko pa siya naubos. So, initin natin para kain natin yung umaga. Na 30 seconds lang. Tara, kain tayo mga kasangga. Ang aking ininit ko yung baong ko kagabi. May natira akong konti. Isda na tilapia. Itong ampalaya. Saka pita bread. Saka syempre, lagi tayong may suka na may sili. Saka kape na pampainit. Dahil malamig na nga dito eh. Kasangga, tingnan yung kangkong natin, no? Pwede nang gulayin sa weekend yan. Huwag nang itanim, gulayin na kaagad. Panggulay na, no? Malago, no? No? Ang nakatawa lang kasi, siya, paakit siya ng paakyat. Kung may babagingin yan, nagbagingin na yan. Ante mga kasangga, sarap ng tilapia, mga kasangga. Tilapia ang isda, sarap. Nga pala kasangga, nag-post ako sa aking wall kagabi about sa kung ano yung mga huling bagay o gamit na binili nyo na ngayon ay pinagsisisihan nyo. Comment din kayo ng mga kasangga. Happy nyo sa wall ko yung aking pinost doon. Sana mag-comment din kayo kung ano yung mga somehow yung mga binili nyo na pagkatapos yung bilhin ay nagsisisi kayo. Regardless kung bagay yan, kung subscription yan, mga ganun tipong ganun. No? Sa akin kasangga, ang isang bagay na nabili ko na parang pagkatapos na nagsisisihan ko yung mga parang mga small mistakes ko sa buhay. Hindi ko naman din kasi masasabing malaking pagkakamali kasi kahit papaano ko naman siya, kalkulado ko naman siya, calculated. Ako kasangga, let me share it, hayaan yung ikwento ko sa inyo, no? I-share ko sa inyo yung mga bagay na nabili ko at ngayon ay pinagsisisihan ko na. Hindi ko na specific masyado kasangga, pero ang isa sa mga ako kasangga, honestly, ako sa personal na buhay ko, personal na gamit ko, hindi ako ganong sabihin maluho. Ganun. Tutuusin, yung cellphone ko nga, na yan, halos ilang taon na rin yan. Hanggat hindi pa kasi sira, hindi pa ako nabili ganun. Yung laptop ko nasira na nga lahat-lahat, pero tagal sa akin nun. Ngayon, hindi ko lang sabihin, hindi ako ganong, yung bili lang ng bili na parang hindi. Kung once binili ko yung isang bagay, kailangan ko ganun ako. Nanghihinayang ako bumili ng hindi naman ganun kakailangan. Although, siyempre, bumibili-bili din ako ng
paminsan-minsan sa personal na gamit ko. Pero hindi naman hindi naman siya sabihin malaking halaga, hindi. Nakatunayan, mga barya-barya lang yun eh. Parang tipong ganun. Hindi kasi ako material things na tao, yung maloho. Sa akin, basta may damit nga ako dyan na maayos, na decented, hindi naman mukhang basahan, okay na sa akin yan. Ganun ako. Hindi rin ako pala bili ng kung ano-ano mga accessories o cellphone. Hindi ako ganun. Ang isa lang na mga at paano ay nabili ko na ngayon ay nagsisisihan ko na yung mga mistake ko sa buhay pagninegosyo. Yung mga mistake. Hindi siya big mistakes. Pero dahil sa mga maliliit-liit na mga steps na yon, na mga pagkakamali sa pagtutuklas ko ng mga sinusubukang negosyo, somehow, malaki na rin. Nakadyang kasangga. Yung ako kasi kasangga, may pagkano ako yung impulsive. Pagka-impulsive buying ako, though hindi ako maluhong tao, personal ko, pero pagdating sa mga bagay, halimbawa sa pagninegosyo, may pagkatao akong, may attitude ako na medyo impulsive ako. Binibili ko agad ganun. Dahil alam ko kailangan ko yan ganun. At minsan mali yun. Isa na nga dyan yung way back mga 5 years ago, yun yung binalak nga namin manufacture sana ng longganisa doon sa Condobulin, doon sa dati kung saan kami nakatira. Sa regional ng New South Wales. Nag-decide kami na mag-manufacture na kami at i-register na namin yung aming small business na manufacture ng longganisa. Nagsisimula na akong bumili ng mga gamit. Ang una, syempre, ang una kong binili doon, yung mga equipment ko sa paggawa ng longganisa. Bumili ako ng mga grinder, bumili ako ng mga bench, bumili ako ng mga stainless, bumili ako ng... Basta marami akong binili kasangga na ready to operate. At yung nagsimula na kami mag-process ng requirements ng mga documents para kunan ng permit o kung ano ma'am. Siyempre, diniskartehan ko pa rin yung isa na doon, yung building compliance. Diniskartehan ko pa din naman yung mga material doon, pero bumili ako ng mga kung ano para kasi yun yung requirement sa Lakalan siya parang sa munisipyo kung sa atin, di ba? Then suddenly, unfortunately na din siya, hindi namin naituloy dahil nga biglang nagkaroon ako ng opportunity na makalipat sa Perth that time at biglang natigil yung aming pag-process, no? Ganun. Ang daming loss ko doon kasangga. Ang daming nasayang na pera doon. Yung equipment pa lang, thousands of ang nag-ubos ko doon, dollars, basta libo. Lalo na yung pagpaparehistro kasangga. Kasi nagsimula na ako magparehistro Thousands of dollars para naubos namin yung kasangga. Kung susumahin kasangga, yung pera na yun ay pagpatayo na ng bahay. Ganun, sa atin, ganun ang halaga. Isipin mo, yun yung na-lost ko doon, yung nasayang ko doon sa unang try naming ng negosyo. Mag-manufacture ng longganisa. And, siyempre, pa rin tayo, try pa rin tayo. Hanggang sa, nung nakalipat na nga kami dito sa Sydney na ma'am, doon naman pala sa Perth. By the way, nung bago nga kami lumipat noon sa Perth, yung mga gamit namin noon kasangga, yung lahat ng gamit namin, halos ibinenta namin Tapos yung iba pinamigay. Dahil nga lilipat kami ng interstate So halos halos abutin nyo ng hindi ideal na magdala ka ng maraming gamit. So yung naipundar namin ng mga gamit like 5 years ago na naipon namin mga gamit, halos lahat yun dinispose namin. Tapos bininta yung iba, pinamigay yung iba para lang wala na kaming madala sa Perth, no? Then nung pag-move ko sa Perth kasangga, nung pag-move ko naman sa Perth, nagbumili na ulit ako doon ng mga gamit kasangga. Kasi doon na kami, wala kaming kagamit-gamit So pag lipat namin doon, nagsimula ulit kaming magbumili ng mga gamit-gamit, ng mga pailan-ilan. Actually kasangga, dahil nga kami ay nagsiserve sa simbahan, bumili na ulit ako ng bagong equipment, bumili ako ng mga sound system, na aming gagamitin sa pagtugtog. Kasi nagtutugtog na kami doon So nakabili ako doon ng mga ganun. Kasi ang akala ko, doon na kami mag-i-stay. Kasi isang malaking decision yung kasangga, yung mag-move ka sa interstate dito. Isang malaking decision yun kasi hindi biro, gastos, tapos yung mga gamit, ganun. So, dahil akala ko naman, doon ako tatagal sa Perth. Bumili na ako ng mga gamit namin, kumuha na ulit ako mga gamit, no?
Then unfortunately nga, nabago na naman yung decision ko na bumalik ulit kami dito sa New South Wales ulit. Naka 1 year lang kami sa Perth. Bumalik na ulit kami dito sa New South Wales. At ang dami, yung mga car namin kasangga, yung cargo, pinakargo ko yung gumastos ako. Libo-libo. Tapos yung sasakyan ko na, tapos kumuha na rin ako ng sasakyan na hulugan doon sa Perth. Dahil yun yung pinanggagamit ko din na pang part-time ko. Pero nung babalik ulit kami ng New South Wales, gagastos naman ulit ako doon sa van namin. Gagastos na naman ulit ako ng libo-libo na naman. So ginawa ko, bininta ko na lang yung van namin doon kahit Palugi. Para lang wag na akong gumastos ulit pabalik dito sa New South Wales. At yun nga kasangga, pagdating naman namin dito sa Sydney, siyempre wala na naman kaming gamit. Kasi yung ibang gamit namin, ibininta na rin namin sa Perth ulit. Wala na naman kaming gamit. So start na naman ulit ako dito ng bago. Nung nakalipat ako dito sa Sydney, start mo bago. Bili-bili na naman ulit kami ng mga gamit na naman. Hanggang sa ngayon, medyo ipon-ipon na naman ulit tayo ng mga gamit. No? At ito na nga kami dito sa Sydney. Nung nandito na nga kami ng mga ilang buwan, kung nasubaybayin yung ating mga vlog noon, sumubok kaming mag-deliver ng isda doon sa aming dating tinitirhan sa Condobolim. So, ang distansya nandito sa Sydney, mga 7 hours. Sinubukan ko rin yun ng mga halos 6 months din kami nagde-deliver ng isda. So, bumili na rin ulit ako ng mga gamit sa pag-isda. Bumili akong isang malaking cooler, isang malaking iski para doon ko ilalagay yung isda. Tapos bumili din actually kasangga. Kaya ako kumuha ng sasakyan na isa pa ulit. Dahil nga, yun nga yung binalak ko. Kasi yung aking sasakyan kasi namin existing na dati pa, yung galing sa Perth, pinadeliver ko dito sa Sydney, maliit lang yung kasangga. So, kaya kumuha ako ng bagong sasakyan na, hindi naman bago, maayos pa, na malaki, para pan-deliver nga ng isda. Pero, gaya ng dating sitwasyon, tinigil na naman natin yung ating pag-deliver ng isda dahil inahanap ko pa kung paano magiging efficient. So, sa ngayon, hindi ko pa siya makita ng ganun ka, kung paano magiging efficient yung ating pag-deliver, no? Dahil nga, masyadong malayo at minsan nakakapagod din. So, kumikita, oo, pero yung oras yun yung ano dun eh. So, hindi ko pa makita kung paano magagawa ng parang para maging efficient yung ating pag-deliver ng isda. So, tinigil ko na naman siya. Yung mga SK, yung cooler nandyan, nakatambak. Yung sasakyan nandyan. Pero nagamit ko naman din siya sa pag-lawn mowing. Doon ko naman din siya nagamit. Pero, bakit ko to sinishare kasangga? Kasi, sinishare ko to kasangga sa'yo. Kasi isa ito sa mga tinuturing kong somehow mga mistakes ko sa buhay. Pagkakamali. Minsan akala mo maliit lang yung nawawala sa'yo. Pero yung maliliit na yon, pag pinagsama-sama mo yon, libong-libong pera yon kasangga na nawala. Libo-libong pera yung kasangga, hindi biro yung kasangga. Kaya wala akong ipon hanggang ngayon dahil sa mga mistakes ko na yun Pero every mistakes kasangga, may kaakibat na learnings yun. May kaakibat na learnings na sa buhay. So sigurado naman ako na kahit saan ako makarating, yung mga learnings na yun ay nasa akin na yun at hindi mawala yun. Ang ibig kong sabihin kasangga, every learnings na natututunan mo, may kaakibat na halaga yun. Kaya maging aware tayo doon sa kaakibat na halaga na yun. Kasi minsan talagang pera yun yung ganung ano. Hindi ko naman pinagsisisihan kasi every moves naman na ginagawa ko sa buhay ay hindi ko yan dinidesisyon basta-basta. Talagang ipinagdadasal ko yan. Pero naniniwala din kasi nga ako sa buhay na basta kumilos ka nga lang talaga ng kumilos, makakarating ka rin kung saan ka nakatakdang makarating. No? Looking back, tinitingnan ko din naman yung sarili ko from kung saan ako nag-start, nag-move ako nag-move. Di hamak naman na nasa maayos na kalagayan ako ngayon. Yes, may mga danyos, may kaakibat nga na pera, yung mga mistakes na yun. Pero, yung sitwasyon ng buhay ko, looking back, mas nag-progress naman. Mas nag-progress siya kumpara sa dating ako. Pera lang yung nawala, pera lang yun. Mababawi ko yun Pero yung learnings, kung hindi ako nag-step forward, at saka kung hindi ako sumubok, hindi mo mababawi yun, hindi mo matututunan yun Kahit may magturo sa'yo, hindi mo yun tututunan sa pagtuturo Tututunan mo yun through actions and experience Kaya,
tinitingnan ko yung buhay ko dati pa sa ngayon, marami akong pagkakamalit, palpak na ginagawa sa buhay. Personal man yan o mga sinusubukan kong mga negosyo. Pero masasabi kong nasa kalagitnaan na ako ngayon. Wala ako doon sa nag-uumpisang ako na kahit ngayong kasangga, bigyan mo ako ngayon ng sobrang daming pera, pero nandun ako sa dati kong sitwasyon. Tinitingnan ko sarili ko ngayon, hindi ako masaya eh. Dahil kung ganun pa rin ako dati, kung hindi ako nag-step forward at ganun pa rin ako dati, kahit mapera ako doon kung nasa saang dati ako, hindi ako masaya eh. Hindi ako masaya. So, ibig kong sabihin, kasangga, huwag kang matakot na sumubok kasangga. Huwag kang matakot na sumubok, lalong-lalo na kung para lang din naman niyang sa ikakaayos ng buhay mo. Basta yung pagsubok mo kasangga ay ipinagdadasal mo at pinaniniwalaan mo na yun yung gusto mong tahakin o naniniwala ka doon na may mababago ka sa buhay mo, gawin mo kasangga. Gawin mo kasi if everything fails naman, lagi namang may learnings eh. Kung hindi lahat umayon sa mga pinagplanuhan mo, kung hindi lahat mangyari, win-win pa rin eh. Natuto ka sa pagkakamali na yon. Yes, may danyos, yung pera, pero mababawi ang pera kasangga. Pero yung experience, kung hindi ka mag-step forward, walang magtuturo sa'yo nun. Kaya ako, kahit marami akong pagkakamali sa buhay kasangga, na somehow, siguro pinagsisisihan yung mga nabili ko, dahil nga halagang pera yon, may katumbas na halaga. Pero yung na-experience ko doon, hindi ko pinagsisisihan kasangga. Hindi ko pinagsisisihan. Diba may pilosopo nga tayo, yung parang walang unang pagsisisi, laging nasa huli, diba? Yung parang, unless daw bumili ka ng kalabaw. Yun yung parang nararamdaman ko ngayon kasangga. Doon sa mga bagay na binili ko. Na nabili ko na eh. At pagkakamali ko yun eh. At may perang halaga yun eh. Pero yung na-experience ko kasangga, pinagpapasalamat ko yun. So ano ang finale? Win-win pa din. Para akong nag-seminar in the real world. Hindi ako nag-seminar ng nagbayad ako tapos turo-turuan ka lang. Hindi. Nag-seminar ako in a real world, kung real experience at hindi lang through theory, no? Kaya walang mawawala sa iyo kasangga kung nagkamali ka sa bagay na gusto mong tahakin, hindi nag-succeed yun, win-win pa rin kasi may natutunan kang bagay doon. At sigurado ako kung yun yung magiging baon-baon ko ulit sa mga susunod kong susubukan pa. Lagi ko lang nare-realize na sa buhay natin, walang ibang magte-take ng action kasangga sa sarili mo eh, kundi sarili mo lang eh. Kung yung pag-take mo ng action sa sarili mo ay hold mo pa rin ang hinold hanggang ngayon, tumatanda na tayo kasangga ng tumatanda, walang mangyayari sa buhay mo. Yung pera, nandyan lang yan, naubos. Nagkakaroon ka, maubos. Kasi yun naman talaga, ang pera is just a tools. Pera is pera. Pero yung karanasan mo at experience mo, ayaw kong dumating yung panahon na may regret ako sa buhay ko at masasabi kung paano kung sinubukan ko yun, paano kung hindi. Ayaw kong magkaroon ng ganong regret sa buhay ko kasangga pagdating ng araw. Pagka matanda na ako at wala na akong hindi ko na kayang kumilos. Ayaw kong magkaroon ng mga regret sa buhay ko na paano kaya kung sinubukan ko yun o hindi. Ayaw kong magkaroon ng ganong agam-agam sa sarili ko sa kasangga. Kaya ngayon pa lang kasangga, kahit magkamali ako ng ilang beses kasangga, hindi pa rin ako susuko na titigilan ko yung pagsusubok sa buhay ko. Dahil ang buhay naman talaga ay nakadesign to try eh. Kumbaga ang buhay nating kasangga ay kung naniniwala ka kasangga sa soul, sa kaluluwa mo, tayo lang naman ay naninirahan sa ating katawan na ito eh. Ang ating kaluluwa ang siyang mahalaga eh. So ako kasangga, bibigyan ko ng try yung aking sarili. Bibigyan ko ng try. Dahil at the end of the day kasangga, walang ibang maghihikayat sa akin kasangga at mag-encourage sa akin na kumilos, kundi yung sarili ko lang din kasangga. Walang ibang taong makakapagpakilos sa iyo kasangga. Kahit bumasa ka ng 100 libro kasangga, kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo sisimulan yung pag-action mo, walang mangyayari kasangga sa buhay mo. At naniniwala ako doon. Yun lang kasangga na share ko lang sa iyo dahil malamang sa malamang marami ka rin iniisip ngayon sa buhay mo pero pinapangunahan ka ng takot at hinuhold ka ng mga fear sa buhay mo na baka paano kung ganito, paano kung ganyan. Worst case scenario kasangga, pera lang mawawala sa'yo. Pera lang. At ang pera kasangga ay kinikita. Madaling kitain.
more than anything else, yung experience na matututunan mo kasangga, I would say, yung priceless yung kasangga. Walang katumbas na halaga yun. Dahil kahit sino, walang makakapagturo sa'yo nun para bayaran mo kung na ituro sa'yo yung bagay na yun, not unless mag-action ka sa realidad ng buhay mo. Yun ang kasangga. Sana ma-realize mo din sa buhay mo, no? Pag may mga takot ka sa buhay mo, palagan mo yung kasangga at ikilos mo yan dahil walang mawawala sa pag-step forward mo. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi na kahit magkamali ka dyan, lagi kang may matututunang bagay dyan na magagamit mong muli sa mga sunod mong mga hakbang. Kaya na tayo mga kasangga, yun lang. Na-share ko lang dahil nga marami na tayong pagkakamali. Pero ang ating realization, it is what it is at wala tayong magagawa doon. Pera ang nawala sa atin pero yung experience, looking back, 10 years ago, kung nasaan ako ngayon, kahit magkaroon ako ng maraming pera 10 years ago, hindi ako magiging masaya dahil sa mga natutunan ko at mga karanasang na-accumulate ko na ngayong sa estado ng buhay ko. Kung hanggang ngayon kasangga, sa pera ka pa rin nakatingin at doon ka pa rin na-inspired kasangga sa buhay mo, sana ma-realize mo to kasangga na ang buhay ay hindi paramihan ng pera, kundi paramihan ng experience. Dahil once yung experience mo at karanasan mo sa buhay, matatag kasangga at maganda ang pundasyon mo, yung pera kasangga, susunod lang yan at hindi ka mawawalan. Yun lang kasangga. Kaya na tayo. Ubusin natin pagkain dahil malamig na kakakwento. Yung mga kasangga, kagising lang natin kasangga. Pasado 2:00 na rin, no? Kape-kape muna tayo. Dahil gutom tayo. Hirap matulog sa, umaga. Pagka yung medyo may mga kalokaloskos, mga nag-iingay-ingay, ganun. Magigising ka na kaagad eh. Kape-kape muna tayo at may pasok na tayo. Katawan, sarap ng kape kasangga. Lalo na pag ganitong medyo malamig ang panahon. Sarap magkape. Medyo kompleto ang tulog ko ngayon dahil natulog ako kanina ng mga before, mga alas 7 na rin. Tapos saktong gising ko, 2:00 to. So halos kompleto ang tulog natin. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 hours din tulog natin. Kaya ayos na natin tulog. Inisip mo ito bing baby? Yung pinag-aral mo, baby? Yes. Please. Mga kasangga nandito ng mga eskwela, mga kasangga. Saan si Conelham? Where's Connie? Ito na si Conel, mga kasangga. Where's Connie? Uy, Connie! Kiss kay Pupi po. Kiss kay Pupi. Kiss. Kiss. How's your school po? Oh, magpakita ka sa kasangga. Mag-hi-say-hi sa mga kasangga. Hello, mga kasangga. Oh, how's your school po? Good. Did you finish your lunch? And how about your... did you play today po? Oh, mag-say-hi sa kasangga. Magbabay na at mag-base na doon. Flying kiss. Mag-base na doon, dali.